telephone number at signature. Sa labas ng sobre, isulat ang Win Mo Kapuso, brand name na Hansel Crackers at rehiyon kung saan ka nakatira at ihulog sa Mercury Drug drop boxes o GMA radio and regional stations. Sali na! Abangan ang Win Mo Kapuso sa GMA. Hatid sa inyo ng Hansel Crackers. $1 billion worth of investment. Kasama rin sa delegasyon ng Pangulo mahigit 200 negosyante mula sa Pilipinas. Sa nakalagda namang pagkikita ni Pangulo Aquino at Chinese President Hu Jintao, bukod sa negosyo, pag-uusapan din daw ang issue sa West Philippine Sea. Ang kauna-unang state visit ni Pangulo Aquino sa China, yan ang ating tatalakayin ngayon. Para po sa ating talakay, makakasama natin sa pamagitan ng telepono si Popoy de Vera, Professor ng Public Administration sa University of the Philippines. Habang nasa kabilang linya si Presidential Communications Development and Strategic Planning Secretary Ricky Carandang. Secretary, good morning. Magandang umaga, Igan. Magandang umaga, Popoy. Professor, good morning po. Good morning, Igan. Opo. Secretary, ano po yung mga agenda binanggit po ng Pangulo kahapon? Pero mukhang mayroong isang hindi yata matutuloy, yung sa oil venture. Tama ho ba, Secretary? Oo, Igan, mukhang hindi ko alam kung na-misquote o mali yung pagsalita, no? Pero yung unang sinabi ni BOI, ni Trade Undersecretary Cristino Pandillo, ay pipirma tayo ng joint exploration sa Spratlys, no? Hindi po totoo yan. Okay. Hindi po tayo pipirma ng joint exploration sa Spratlys at may kasunduan tayo sa ibang mga claimant ng Spratlys na hindi tayo manggugulo dun sa rehiyon na yun, ano? So, hindi tayo pipirma ng isang kasunduan na joint exploration. Wala pong ganon. Okay, ano yung pakete, ika nga na inaasang pamumuhunan sa bansa pagkatapos itong state visit na ito? $2 to $7 billion ba? Tama? Well, mahirap i-quantify sa ngayon, no? Hintayin na lang natin kasi mapirmahan o yung magkaroon ng kasunduan dito sa state visit bago tayo magbigay ng numero. Hindi ako nakakasiguro kung magkano ang makukuha natin. Pero ikan dagdag ko lang, no? Malaki ang coverage malaki ang inaasahan natin pumasok na investment dito mula sa China dahil dito sa visit na ito. Pero paalala lang sa ating mga kababayan, in case hindi nyo alam, malaking investor din ang Pilipinas sa China. Yung mga Filipino-Chinese businessmen na kasama ni Pangulo Aquino, ang laki rin ng investment nila sa China. So, hindi lang po tayo nandun para humingi ng investment sa ibang bansa at nandun din yung ating mga negosyante para maghanap ng investment doon. So, investor din po tayo doon. Okay, doon sa mga papasok na deal dito, multo ba yung NBNCTE deal, Secretary? Sa tingin ko, isa sa mga pag-uusapan ay lilinawin natin kung bakit tayo nagre-review ng mga kontrata. Deals, ng mga kontrata. Ang malinaw sa atin ganito, ang mensahe natin sa mga lahat ng gustong mag-invest sa Pilipinas. Susunod tayo sa tamang proseso, susunod tayo sa batas. Sa ganon, kapag meron tayong kasunduan, meron tayong napirmahan na deal, hindi ito maka-question. Kaya lang naman naka-question yung ibang mga deal na pinasukan ng nakanang administrasyon ay may mga indikasyon na aside from the anomaly, hindi po siya sumunod sa tamang proseso. Okay. So ano ba ang mensahe natin sa mga negosyante sa labas ng bansa? Kung gusto nyo pumasok dito, susunod tayo sa tamang proseso, sa batas. Sa ganon ay hindi maka-question ng kahit sino ang mga investments ninyo dito sa Pilipinas. Okay, Secretary, maraming salamat po. Good luck. Secretary Rick Carandang. Professor, Poy, wala tayong ambassador sa China, no? Pero meron dong si Ginoong Domingo Lu, pero hindi pa ito nako-confirm ng Commission on Appointments. May epekto ba to na wala tayong permanent na embahador doon? Wala naman dahil meron naman tayong embassy at meron naman tayong mga tauhan sa embassy. Pagdating kasi sa state visit, ang legwork nito ay nasa pagitan na ng DFA at ang kanilang foreign ministry. Kaya't kahit na wala pa tayong ambassador, yung mga pag-uusapan at yung kanilang nakatakdang mga issue ay na-set na yan ahead of time. So wala akong nakikitang problema na wala pa tayong permanent ambassador. Paano papasok sa mga kontrata ang Aquino administration gayong yung mga nagdaang kontrata ay patuloy nilang nire-revisa at hindi natutuloy, Professor? Yan ang isang malaking problema. Umaasa ako na sana may makukuha talaga tayo mula sa state visit na ito. Kasi
yung dalawang pinakamalaking kontratang ipinasok natin kasama ang China ay inabot ng aligasyon ng corruption. Ito yung NDNCT at saka yung North Rail. At hanggang ngayon, yung North Rail ay hindi pa naaayos yung gusot sa pamamagitan ng presyo, no? Ang isang issue din, merong history kasi ang madaming foreign assistance projects ng China, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa, na ito'y merong mga aligasyon ng corruption ang marami eh. Kaya yung problemang yan ay hindi particular sa Pilipinas. Okay, anong buting idudulot ito sa pinakahuling gusot dito sa Spratly, Professor? Yung Spratly palagay ko walang maasahan. Yung kanilang, yung pagsama nito sa agenda ay nilagay lang siguro para at least hindi masyadong grumabi yung sitwasyon. No? Pero yung resolution kasi niyan ay hindi sa pagitan lang ng China at ng Pilipinas, kundi pagitan international ng claimant countries tulad ng Vietnam, halimbawa, at ito'y pinipilit ng Pilipinas na pag-usapan sa konteksto ng ASEAN. Kaya actually hindi makabubuti na mag-usap yung China at saka Philippines ng one-on-one pagdating sa Spratly. Kasi negotiation between unequals yan eh. Isang dambuhalang bansa na napakalakas at isang mahinang bansa. Kaya dapat pilitin ng Pilipinas na